Ito ay isang kwentong hindi kapani-paniwala. Ito ang tunay na kahulugan ng karangyaan. Isang prinsipe ng Dubai na may kabuuang yaman na higit sa 150 bilyong piso ang napaluha sa isang maliit na kapihan sa Tagaytay. Bakit ang pamilyang royal na nakatira sa isang palasyong gawa sa ginto sa isang 7-star hotel at namumuhay sa pinakamarangyang paraan sa mundo ay biglang humagulgol sa isang simpleng kapihan na may sukat lamang na 3 metro kwadrado? Nagsimula ang lahat 3 linggo na ang nakalipas. Pauwi na sila sa Dubai mula sa kanilang pagbisita sa Timog Silangang Asya ng isang malakas na bagyo ang namuo sa West Philippine Sea. Kinailangan nilang gumawa ng emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport upang sumilong. Alam nyo ba? Ang pananaw sa buhay ng pamilyang royal na sanay sa mga palasyong napapalamutian ng mga diamante ay tuluyang nabago ng simpleng kabaitan at likas na kagandahan ng Pilipinas. Mula sa gintong inidoro patungo sa pagkabigla sa isang ordinaryong banyo. Mula sa hapunan na nagkakahalaga ng 3 milyong piso, patungo sa gandong sa isang mangkok ng mainit na goto na halagang 50 piso, mula sa mga artipisyal na parke, patungo sa pagluha sa harap ng likas na kagandahan ng isang bulkan. Ang mga ginawa ng prinsipe pagkauwi sa Dubai ay yumanig sa buong gitnang silangan. Ano nga ba ang kanilang nakita sa Pilipinas? Ngayon, hayaan ninyong isalaysay ko sa inyo ang lahat bilang si Leo Reyes, ang personal na tagasalin ng pamilyang royal sa loob ng 3 linggong iyon. Bago tayo magsimula, kung maaari ninyong i-like at mag-subscribe sa channel na ito, ito ay magiging malaking inspirasyon para sa akin upang magbahagi pa ng mas maraming kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Leo Reyes at 15 taon na akong nagsisilbi bilang eksklusibong tagasalin para sa pamilyang royal ng Dubai. Ang aking ama ay Pilipino at ang aking ina ay Lebanese. Dahil sa aking kakayahang magsalita ng 5 wika, kinuha ako ng pamilyang royal. Si Prinsipe Hamdan ang pangalawa sa linya ng trono ng Dubai. Siya ay 46 taong gulang, kasama ang kanyang asawang si Prinsesa Fatima, ang kanilang 99 taong gulang na panganay na si Prinsipe Omar, at ang 16 taong gulang na bunsong si Prinsesa Aisha. Sila ay isang pamilya ng 4. Ang yaman ng prinsipe ay tinatayang nasa 150 bilyong piso. Mayroon silang sariling palapag sa tuktok ng Burj Al Arab, 30 villa sa buong mundo, 12 pribadong eroplano, at 8 superyate. Nang araw na iyon, nakatakda sanang bumalik sa Dubai ang pamilya ng prinsipe matapos ang kanilang mga investment meeting sa Singapore at Thailand. Subalit, isang napakalakas na bagyo ang namataan sa West Philippine Sea na nagsara sa lahat ng ruta ng himpapawid mula Timog Silangang Asya patungong gitnang silangan. Ang Ninoy Aquino International Airport, NAA, ang napili bilang pinakaligtas na paliparan para sa kaligtasan ng pamilyang royal. Narinig na ng prinsipe ang tungkol sa lumalagong ekonomiya ng Pilipinas at inakala niyang walang magiging problema sa isang maikling pamamalagi. Ang kanilang unang impresyon pagdating sa NAIA ay mas simple ito kaysa sa kanilang inaasahan. Kung ikukumpara sa nagniningning na karangyaan ng Dubai International Airport, nagtaka ang prinsesa sa pagiging simple ng NAIA, ngunit nang magsimula ang proseso ng imigrasyon, dumating ang unang sorpresa. Nang magseso ang prinsipe na umaasa sa VIP treatment ay natuklasan na sa Pilipinas. Halos walang espesyal na pagtrato dahil lamang sa pagiging miyembro ng pamilyang royal. Ang mga staff ng paliparan, bagamat magalang, ay hindi labis na yumuyukod. Ipinakita nila ang natural na paggalang
at ang kakaibang kabaitan ng mga Pilipino. Sa sandaling iyon, naramdaman ng prinsipe na hindi ito takot sa kapangyarihan, kundi paggalang bilang isang tao. Ang pinakakahanga-hanga ay ang baggage claim area sa Dubai. Ang mga bagahe ng pamilyang royal ay dinadala sa isang espesyal na daanan. Ngunit sa Pilipinas, naghintay sila kasama ng mga ordinaryong pasahero sa parehong conveyor belt. Nagtatakang nagtanong si Prinsesa Aisha, bakit walang espesyal na lugar para sa atin? Ngunit agad niyang naunawaan ang sagot. Lahat ng pasahero ay tinatrato ng pantay at may mahusay na serbisyo. Ang kanilang transportasyon mula sa paliparan patungo sa hotel ay isa ring di malilimutang karanasan. Bagamat may nakahandang limusin, iminungkahi ng staff na mas mabilis at komportable kung dadaan sila sa Skyway gamit ang isang premium na van. Kaya't sa unang pagkakataon, naranasan ng pamilyang royal ang sumakay sa isang uri ng pampublikong transportasyon. Sa sandaling umandar na ang van, isang bagong mundo ang bumungad sa kanila. Dumating ang pamilya ng prinsipe sa isang top-tier hotel suite sa Bonifacio Global City. Ngunit, kumpara sa kanilang palasyo sa Dubai, ang silid ay tila simple. Nag-alala pa ang prinsesa na baka gawa sa plastic ang chandelier, ngunit ito pala ay gawa sa pinakamataas na uri ng kristal. Sa Dubai kasi, karaniwan na ang mga chandelier na gawa sa totoong diamante. Gayunpaman, nang tumingin ang prinsipe sa labas ng bintana, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ito artipisyal na kagandahan, kundi isang natural na pagkakatugma. Tahimik siyang bumulong habang pinagmamasdan ang tanawin ng mga gusali na may kasamang luntiang mga halaman. Sa malayo, kinaumagahan, habang naglalakad sa hardin ng hotel, dumating ang unang malaking pagkabigla. Sa Dubai, ang mga hardin ay artipisyal din na nangangailangan ng 6 na milyong piso kada buwan para sa maintenance upang magkaroon ng halaman sa disyerto. Subalit, ang hardin sa Pilipinas ay gumagamit ng likas na kagandahan ng tropiko, pinag-isipan, ngunit sumusunod sa kalikasan. Bakit napakaganda nito, ngunit hindi mukhang magastos? Tanong ng prinsipe. Ipinaliwanag ng staff ng hotel na ang estetika ng Pilipinas ay nakatuon sa pagpapakita ng tunay na anyo ng mga bagay sa pamamagitan ng pag-aalis ng labis na palamuti. Ang pangungusap na ito ang naging unang yumanig sa mga pinaniniwalaan ng pamilyang royal. Para sa tanghalian, kumain sila sa isang Filipino restaurant sa loob ng hotel na naghahain ng isang eleganteng set menu. Sanay ang prinsipe sa mga pagkaing gawa sa pinakamahuhusay na sangkap na inililipad mula sa buong mundo. Truffles, caviar, at foie gras ay pang-araw-araw para sa kanila. Ngunit nang makita niya ang mga pagkaing Pilipino na nakahain sa mga simpleng kagamitang yari sa luwad, una siyang nagtaka sa pagiging ordinaryo ng mga sangkap. Ngunit pagkatapos ng isang subo, nagbago ang kanyang ekspresyon. Anong klasing lasa ito? Tanong niya. Ipinaliwanag ng chef na ang mga gulay ay galing sa isang organikong sakahan sa Batangas. Itinanim ng may pag-iingat sa matabang lupa at malinis na tubig. Binibigyan namin ng halaga ang mga sangkap na napapanahon at pinapalabas ang kanilang natural na lasa, sabi ng chef. Ang prinsipe, na laging naniniwala na ang mahal ay katumbas ng masarap, ay natuklasan na ang isang maliit na platito ng adobong kangkong na nagkakahalaga lamang ng ilang daang piso ay may mas malalim na lasa kaysa sa 3 milyong pisong truffle. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Bulong ng prinsipe sa sarili. Sa hapon, nakatakda silang mamasyal sa Intramuros. Una, nagpakuha ng litrato ang pamilya
sa harap ng mga lumang gusali. Sa Dubai, lahat ng lugar ay may artipisyal na ilaw at disenyo para maging Instagrammable. Subalit, ang mga batong pader ng Intramuros ay nananatiling nakatayo sa loob ng daan-daang taon. Bagamat isang tourist spot, napanatili nito ang pakiramdam ng pang-araw-araw na buhay. Ang patina ng panahon ang nagpadagdag sa kagandahan nito. Habang naglalakad, nakita nila ang isang 70 taong gulang na lola na gumagawa ng bibingka sa isang tradisyonal na lutuang yari sa luwad. Sa Dubai, ang mga taong nasa ganitong edad ay hindi na nagtatrabaho. Lahat ay ipinapagawa sa mga manggagawa. Ngunit ang lolang ito ay 40 taon nang gumagawa ng bibingka sa parehong lugar, isa-isang iniluluto ng may pag-iingat at puso. Nang matikman ng prinsipe ang bibingka, muli siyang napaluha. Mas masarap pa ito kaysa sa anumang mamahaling dessert. Ito ay gawa sa puso ng isang lola. Sa loob ng simbahan ng San Agustin, nangyari ang isa sa mga pinaka-memorable na sandali. Mga turista, lokal na residente, mayayaman, at ordinaryong tao lahat ay magkakasamang nagdarasal. Sa Dubai, mas mayaman ka, mas espesyal ang trato sa iyo. Ngunit dito, sa harap ng Diyos, lahat ay pantay-pantay. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng prinsipe na nasa isang lugar siya kung saan hindi siya tinitingnan bilang espesyal, at nagulat siya nang mapagtanto na napakagaan ng pakiramdam na iyon. Nang gabi, naghapunan sila sa isang sikat na restaurant na kilala sa kanilang lechon. Dito, may bago na namang natuklasan ang prinsipe. Ang mga master carver ay bihasang-bihasa sa paghiwa ng lechon. Bawat hiwa ay perpekto. Ang proseso ay mabilis. Ngunit sa ilang segundong iyon, nakapaloob ang dekada ng kasanayan at karanasan. Sa Dubai, ang paggugol ng oras ay itinuturing na karangyaan. Subalit dito, mayroong isang estetika ng pagiging perpekto sa maikling panahon ang diwa ng isang artisan. Ito rin pala ay isang uri ng karangyaan, bulong ng prinsipe. Kinabukasan, naglakbay sila patungong Tagaytay. Bagamat maari silang sumakay ng pribadong helikopter, pinili ng prinsipe ang maglakbay sa kalsada. Gusto kong dahan-dahang pagmasdan ang tanawin ng katimugan, sabi niya. Ang mga lunti ang taniman ng pinya at ang maringal na bulkang Taal na natatanaw mula sa bintana ng kanilang van ay lubos na nagpahangga sa pamilyang royal. Ibang-iba ito sa mga artipisyal na istruktura sa Dubai. Ito ay kagandahang nilikha ng kalikasan at ng mga magsasaka. Ang pinakakahanga-hanga ay ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Walang maingay, may nagbabasa, may nakatingin sa labas. Bawat isa ay tahimik na ginugugol ang kanilang oras. Marahil, ito ang tunay na sibilisasyon at karangyaan, mahinang sabi ng prinsesa. Pagdating sa Tagaytay, ang una nilang pinuntahan ay isang makasaysayang simbahan. Nang makita ng prinsipe ang mga gintong retablo at mga imahen, una siyang natuwa dahil katulad ito ng kagandahan ng ginto sa kanilang palasyo sa Dubai. Ngunit nang suriin niya itong mabuti, napansin niyang magkaiba ito. Ang gintong palamuti ng simbahan ay bumabagay sa mga lumang bato at sining na nakapaligid dito. Ang amoy ng kandila, ang mga debotong nagdarasal, ang mga haliging may bakas ng panahon, lahat ay puno ng kasaysayan. Ang ginto sa palasyo ng Dubai ay para ipagmayabang ang yaman. Ngunit ang ginto dito ay para ipahayag ang debosyon sa Diyos at pag-asa ng kaluluwa. Parehong ginto, ngunit napakalaki ng pagkakaiba ng kahulugan, malalim na naisip ng prinsipe. Nang hapong iyon,
Nakatakda silang maranasan ang kulturang Pilipino ng pagkakape. Dinala sila sa isang lumang bahay na ginawang kapihan sa isang tagong iskinita. Nagtaka ang prinsipe dahil kumpara sa mga silid ng palasyo, napakaliit ng lugar at napakasimple ng mga palamuti. Ngunit nang magsimula na ang seremonya ng pagkakape, naunawaan niya ang layunin ng espasyong iyon dahil walang anumang labis na bagay, nakatuon ang lahat sa aroma ng kapeng barako, sa linamnam ng mga kakanin, at sa pakikipag-usap sa mga kasama. Mula sa bintana ng kapihan, natatanaw ang isang maliit na hardin kung saan isang palayok ng orkidya lamang ang nakalagay. Iyon pa lang ay sapat na para maging maganda. Naalala ng prinsipe ang hardin sa kanilang palasyo, isang malawak na hardin na may 1,000 uri ng bulaklak. Ngunit dahil napakarami, wala ni isang bulaklak ang natatandaan niya. Mas maganda pala ang isang bulaklak kaysa sa 1,000. Ito ang estetika ng pagiging simple na unawaan ng prinsipe. Sinabi ng may-ari ng kapihan, sa Pilipinas, mayroon kaming konsepto ng pasasalamat. Ang ibig sabihin nito ay ang pagpapahalaga sa mga biyaya at pagkakataong nasa harap natin. Kaya naman, buong puso naming inihahanda ang tasang ito ng kape para sa aming mga bisita. Doon napagtanto ng prinsipe na ang bawat araw ng kanyang buhay ay paulit-ulit na karangyaan. Bagamat gumagastos siya ng malaki para lumikha ng mga espesyal na sandali, ang tunay na pagiging espesyal ay nasa puso. Habang umiinom ng kape sa kapihan, tahimik na tumulo ang luha ng prinsipe. Ito pala ang tunay na karangyaan. Pagkatapos ng kanilang pagkakape, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nagkaroon ng problema sa booking ng kanilang hotel. Mahabang weekend pala at lahat ng hotel sa Tagaytay ay fully booked. Habang malungkot na nagpapaliwanag ang tour coordinator, nagsalita ang may-ari ng kapihan. Kung hindi po ninyo mamasamain, bakit hindi kayo sa aming bahay muna tumuloy? Simple lang po ang aming tahanan, pero mararanasan ninyo ang ordinaryong pamumuhay ng isang Pilipino. Nagulat ang pamilyang royal. Ang mag-imbita ng isang royal sa bahay ng isang ordinaryong mamamayan ay hindi maiisip sa Dubai. Ngunit naantig sila sa kabaitan ng may-ari at pumayag sila. Ang bahay ng may-ari ay isang 30 taong gulang na bahay sa isang residential area sa Tagaytay. Kumpara sa palasyo, ito ay napakaliit. Ngunit pagpasok pa lang, may naramdaman silang kakaiba. Ang buong bahay ay puno ng init at pagmamahal. Ang pamilya ng may-ari, isang anak na lalaking nag-aaral ng engineering sa UP at isang anak na babaeng nasa high school sa PSHS, ay una ng kinabahan sa biglaang pagdating ng mga royal, ngunit agad din nila itong sinalubong ng ngiti at ng natatanging init ng pagtanggap ng mga Pilipino. Ang hapunan ay mga lutong bahay na pinagtulungang ihanda ng buong pamilya. Walang mamahaling sangkap sinigang na baboy, prinitong isda at ginisang gulay lamang. Ngunit bawat putahe ay puno ng pagmamahal. Ang pinakakahanga-hanga ay ang usapan habang kumakain. Ikinuwento ng anak na lalaki ang kanyang mga proyekto sa universidad, habang ang anak na babae naman ay tungkol sa kanyang mga extracurricular activities. Ang buong pamilya ay sabay-sabay na tumatawa. Napagtanto ng prinsipe na sa palasyo sa Dubai, bihira silang magkasabay kumain. Bawat isa ay abala, madalas na kumakain mag-isa ng pagkaing inihanda ng mga katulong. Ngunit sa bahay na ito, ang pamilya ay magkakasama sa isang bilog na mesa, nagbabahagi ng mga nangyari sa kanilang araw. Mayroong kayamanang hindi nabibili ng pera. Pagkatapos kumain, inihanda ng pamilya ang kanilang tutulugan. Kumpara sa king-sized bed sa Dubai, simpleng kutsyon lamang ito sa sahig, ngunit sa hindi malamang dahilan, napakakomportable nito.
Ating gabi, nilagnat si Prinsesa Aisha. Tila napagod siya sa hindi pamilyar na kapaligiran. Ang pamilya ng may-ari ay nag-alala na parang sarili nilang anak ang nagkasakit. Ang asawa ng may-ari ay nagbantay buong gabi. Sa Dubai, kapag nagkakasakit ang prinsesa, may personal na doktor na nagbibigay ng mamahaling gamot. Ngunit dito, ang mayroon ay ang init ng pag-aaruga ng isang pamilya, isang mangkok ng mainit na lugaw, isang malamig na bimpo sa noo, at ang pagmamahal ng isang ina na nagbabantay sa kanya. Sa unang pagkakataon sa buhay ng prinsesa, nakatanggap siya ng pagmamahal na hindi nabili ng pera. Kinaumagahan, bumaba na ang lagnat ng prinsesa. Sinabi niya sa asawa ng may-ari, "Tita, salamat po. Kailanman ay hindi pa nasabi ng prinsesa ang mga salitang iyon kahit sa sarili niyang ina. Dahil sa palasyo, lahat ay ginagawa ng mga katulong. Nang magpaalam na sila, napaluha ang buong pamilyang royal. Bagamat isang gabi lang sila nanatili, naramdaman nila ang tunay na init ng isang pamilya." Sinabi ng anak na lalaki sa prinsipe, "Kahit po walang gaanong pera, basta't may pamilya, masaya na. Hindi man kami mayaman, pero masaya kami araw-araw." Sumagot ang prinsipe, "Nabibili namin ang lahat, pero hindi namin mabibili ang ganitong init ng pagsasama. Tinuruan ninyo ako kung ano ang tunay na kayamanan. Ang karanasang iyon ay tuluyang nagpabago sa pananaw ng pamilyang royal. Naranasan nila mismo ang pagkakaiba ng karangyaang nabibili ng pera at ng kayamanang hindi kayang bilhin." Nang gabing iyon, tumuloy ang pamilyang royal sa isang hot spring resort sa Laguna. Matapos ang kanilang karanasan sa bahay ng may-ari, anumang hotel ay tila napakarangya na. Habang nakababad sa mainit na bukal, naramdaman ng prinsipe ang pinakamasarap na relaxation sa kanyang buhay. Hindi ito isang artipisyal na spa na gawa sa pera, kundi isang tunay na bukal na likha ng kalikasan. Hindi lang katawan ang pinainit nito, kundi pati na rin ang kaluluwa. Ang hapunan ay mga simpleng putahe na gawa sa mga sangkap na galing sa bundok, tulad ng tinolang manok at sari-saring gulay. Bawat putahe ay puno ng puso ng nagluto. Ang may-ari ng resort ay nagbigay ng personal na serbisyo sa bawat bisita, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa purong pagnanais na mapasaya ang kanyang mga panauhin. Ito ang Filipino hospitality, naisip ng prinsipe. Sa Dubai, makukuha mo ang pinakamahusay na serbisyo kung magbabayad ka, ngunit iyon ay serbisyong base sa kontrata. Dito, ang natatanggap niya ay kabaitang galing sa puso. Kinaumagahan, habang naglalakad sa hardin ng resort, nakilala niya ang isang hardinero. Bagamat mahigit 80 taong gulang na, araw-araw pa rin daw nitong inaayos ang hardin. "Bakit po kayo nagtatrabaho pa sa ganitong edad?" tanong ng prinsipe. Ngumiti ang matanda at sumagot, "Dahil kung hindi maganda ang hardin, nakakahiya sa mga bisita. 40 taon ko nang binabantayan ang harding ito. Ito ang halaga ng buhay ko, ang aking dangal." Nagulat ang prinsipe. Sa Dubai, nagtatrabaho ang mga tao para sa pera. Ngunit ang matandang ito ay nagtatrabaho para sa dignidad at responsibilidad. "Ano ba ang tunay na yaman?" tanong ng prinsipe sa sarili. Sa ikatlong araw, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Humupa na ang bagyo at bukas na muli ang ruta ng himpapawid. Maaari nang umuwi ang pamilyang royal, subalit ang kanilang mga ekspresyon ay komplikado. Higit pa sa tuwa, mayroong lungkot, lalo na si Prinsesa Aisha, na may luha sa mga mata
gusto ko pa sanang manatili sa Pilipinas. Pagbalik sa Dubai, parehong buhay na naman. Pero sa Pilipinas, araw-araw may bagong tuklas. Sa kanilang biyahe pabalik sa NAIA, nagdesisyon ang prinsipe. Hindi natin dapat sayangin ang karanasang ito. Pagbalik sa Dubai, kailangan kong gumawa ng pagbabago. Sa departure hall ng NAIA, sinabi sa akin ng prinsipe, Ginoong Leo, natutunan ko sa Pilipinas ang pinakamahalagang aral sa buhay ko. Ang tunay na karangyaan ay ang mga bagay na hindi nabibili ng pera. Habang papalipad ang eroplano patungong Dubai, nakatitig ang pamilyang royal sa tanawin ng Pilipinas hanggang sa huling sandali. Pagdating sa Dubai, gaya ng dati, isang marangyang convoy ang sumalubong sa kanila, ngunit ang puso ng prinsipe ay naiwan sa Pilipinas. Pagbalik sa palasyo, nagulat ang prinsipe, ang mga nagniningning na palamuting ginto at malalaking chandelier ay biglang naging mukhang masagwa. Ang karangyaang dati niyang kinasanayan, 3 linggo lang ang nakalipas ay tila hungkag na ngayon. Ang unang ginawa ng prinsipe ay ipaayos ang isang silid sa palasyo sa estilong Pilipino. May mga muebles na gawa sa kahoy at simpleng sahig. Doon, araw-araw siyang nagtitimpla ng kapeng barako. Sunod, binago niya ang hardin ng palasyo. Mula sa hardin na may 1,000 uri ng bulaklak, ginawa niya itong isang hardin kung saan ang mga bulaklak ay natural na namumukadkad ayon sa panahon. Nagtaka ang mga katulong. Hindi nila maintindihan kung bakit naghahanap ng kasimplehan ang prinsipe. Ngunit ang ekspresyon ng prinsipe ay mas payapa kaysa dati dahil alam na niya ang tunay na kasiyahan. Ang pagbabago ng prinsipe ay nakaimpluwensya sa buong pamilyang royal ng Dubai. Ang ibang miyembro ng royal family, matapos marinig ang kanyang kwento, ay nagsimulang magka-interes sa Pilipinas. Ang pinakakahanga-hanga ay ang bagong proyekto ng prinsipe. Nagtayo siya ng isang Philippine Cultural Center sa Dubai, isang lugar kung saan maaaring matuto ng Filipino at kulturang Pilipino. Maraming mamamayan ng Dubai ang nagpakita ng interes. Marami rin pala sa kanila ang naghahanap ng kasiyahang hindi nabibili ng pera. Makalipas ang 6 na buwan, bumisita muli ang prinsipe sa Pilipinas, hindi para mamasyal, kundi para matuto. Sumailalim siya sa 1 linggong retreat sa isang monasteryo. Gumigising siya ng alas 5 ng umaga, naglilinis, kumakain ng simpleng pagkain, at nagme-meditate. Ito ay isang buhay na hindi maiisip sa Dubai, ngunit labis itong ikinasiya ng prinsipe. Naramdaman niya ang kalayaan sa pagiging simple. Sa huling araw ng retreat, sinabi ng abot sa prinsipe, ang tunay na yaman ay hindi ang pagkuha ng lahat ng gusto mo, kundi ang pagpapasalamat sa kung anong mayroon ka. Malalim na tumango ang prinsipe. Noon, palagi siyang naghahangad ng mas maraming pera, mas malaking palasyo, mas marangyang buhay, ngunit hindi iyon nagdudulot ng walang hanggang kasiyahan. Ngayon, nagpapasalamat ang prinsipe sa bawat tasa ng kape sa umaga at namangha sa bawat bulaklak na namumukadkad sa hardin dahil naunawaan na niya na iyon ang tunay na karangyaan. Sa kasalukuyan, ang prinsipe ay pabalik-balik sa Dubai at Pilipinas. Sa Dubai, ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang royal. Sa Pilipinas, natatagpuan niya ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Dahil sa impluwensya ng prinsipe, maraming mayayamang tao mula sa gitnang silangan ang nagsimulang magka-interes sa Pilipinas. Dumarami ang bumibisita sa bansa upang hanapin ang mga bagay na hindi nabibili ng pera. Noong nakaraang buwan, tumawag sa akin ang prinsipe. Sabi niya, sa susunod,
Gusto niyang manirahan sa Pilipinas ng 1 taon, hindi sa isang palasyo, kundi sa isang ordinaryong bahay, para mamuhay ng simple. Nananatili pa rin ang ugnayan niya sa pamilya ng may-ari ng kapihan, si Prinsesa Aisha, at ang anak na babae ay patuloy na nag-uusap at nagsimula na ring mag-aral ng Filipino ang prinsesa. Sabi ng prinsipe, "Ako ay isang prinsipe, ngunit sa Pilipinas, natutunan ko kung paano maging isang tunay na tao. Mula ngayon, ang pahahalagahan ko ay hindi ang pera kundi ang yaman ng kaluluwa." Dito nagtatapos ang ating kwento ngayon, ang 3 linggo ng pamilyang royal ng Dubai sa Pilipinas at ang karanasang nagpabago sa kanilang buhay. Ano ang masasabi ninyo? Mangyaring mag-iwan ng mensahe ng suporta para sa bida ng ating kwento. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood.